Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, sa araw ng pagdidibosyon sa Mahal na Birhen Maria, salamin ng katuwiran, atin pong ipinagdiriwang ang kapisahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon. Nasaksihan ni na Pedro, Santiago at Juan ang kaluwalhatian, ang kaningningan ng pagka-Diyos ni Jesus. Bagamat hindi pa malinaw sa kanila, hindi natin alam kung anong pinag-usapan ni Jesus kasama si Moises at si Elias, pero sabi ng mga eksperto, ito ay paghahanda para sa nalalapit na sakripisyong gagawin ni Jesus. Pero dito lang ay mas naipapakilala din sa atin na si Jesus hindi lang totoong tao, kundi siya ay totoong Diyos. Kung tutuusin po, pwede na po sanang hindi na mangyari o hindi na dumaan ng paghihirap si Jesus, pero kailangan sundin ang ayon sa plano upang mailigtas ang tao. Malinaw po ba? Malinaw po ba ako magsalita? Kasi maganda po na mapagnilayan natin yung tagpong ito. May nakasaksi, may nakakita ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sino-sino nga ito? Pedro, Santiago, at Juan. Pero yung nais ko po kayong anyayahan, katulad ng Mahal na Birhen, siya ay hindi nagiging padalos-dalos. Katulad ng Mahal na Birhen, yung discernment o discerning aspect ni Maria ay itinuturo din sa atin sa kwento ng ating pong ebanghelyo ngayon. Kasi ang bilin ni Jesus, nang sila po ay bababa na, ang sabi niya ay, sabi po dito, mahigpit na itinagubilin ni Jesus na huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita. Pero ngayon, binabasa natin ang kwento.
Pero ang bilin noon, wag muna. Naintindihan po ba yung bahaging yon? Kasi, halimbawa lang po, no? Kung isa ka doon sa mga nakasaksi, biruin mo kung manonood ka ng pelikula, di ba? Parang nagliliwanag, talagang magical siguro yung dating, no? Tapos mayroon pang sound effect, may nagsalita pa, ito ang aking anak. Overwhelming din yun. No? Kung ikaw ang nandoon, ano ang una mong gagawin? Sige nga. Kung ikaw ang nandoon, ano ang una mong gagawin? Pipicture. Siguro, no? Kung meron lang picture noon, baka nagpicture na. Baka nag-selfie na nga eh. Baka hey! Kasi paunahan, di ba ngayon, no? Paunahan ng post yan eh. Pero ang sabi ni Jesus, no? Huwag ninyong sasabihin kanino man. Pero bakit ba? Bakit hindi pa pwede? Kasi mismong sila, tong si Pedro, Santiago at Juan, mismong sila, hindi pa nila naiintindihan. Hindi nga nila, sabi nga, no, hindi nila naunawaan. Takot pa nga si Pedro nang sabihin niya, dito na lamang tayo, ipaghahanda ko kayo ng 3 kubol. Pero ang sabi din dito, dahil sa takot, no, nanginginig pa si Pedro. So hindi pa naiintindihan. Dadaan pa sila sa proseso, no? Gagabayan pa sila ni Jesus tungkol doon sa yung bang mararanasan niya, yung paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Hindi pa naiintindihan nila yan. Kasi maintindihan lang nila ang lahat ng ito, gaya ng pangako ni Jesus, pagbaba ng banal na Espiritu. So, ulitin ko po, no? Ang bilin ni Jesus, huwag ninyong ipagsasabi ang inyong natuklasan o naranasan hanggat hindi pa muling, di ba? Malinaw naman, no? Hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka lang. Diba? Isa sa nagiging problema natin ngayon, ayaw nating kumalma. Yung padalos-dalos tayo. Kaya maraming kaganapan ngayon, bakit nasisira yung mga plano? Bakit hindi natutuloy? Kasi mayroong mga atat. Di ba? Mayroong mga mapanguna, paladesisyon. Gusto, nagba-viral. Pag una kang nag-post, ay sikat ka, viral ka. Kaya kahit hindi naiintindihan ang sitwasyon, ang pangyayari, anong nangyari? Nagkakagulo-gulo. Maganda yung experience, no? Maganda yung experience, pero sabi ko nga kanina, katulad ni Maria, matuto din tayong magnilay muna tayo. Manahimik muna tayo. Didibusyon tayo sa mahal na Birhen, isang katangian niya na dapat natin di matutunan. Kasi, di ba? Kakaiba to eh. Pero hindi pa nila naiintindihan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin. Kasi halimbawa lang po, no? Nagdesisyon itong 3 ito na ikwento sa iba. Ano mangyayari? Masisira ang plano. Hindi ko alam, no, kung ano magiging hakbang nila na, ito palang si Kristo, Diyos pala ito, nakita na natin hindi ko alam kung nakita na ba ng mukhaan ni Pedro, Santiago, at Juan, yung mukha ni Moises at ni Elias, ilang libong taon bago sila ipinanganak nang mabuhay itong mga ito. Kung sasabihin ba nila, nakita namin, nag-uusap si Jesus at si Moises. Ano itsura ni Moises? Anong itsura ni Elias? Nakukuha niyo po ba?
Ngayon, tingnan po natin, no? Sa ngayon, ano ba, yung pangyayari ngayon. Ang sarap sa pakiramdam, di ba, no? Ang sarap sa pakiramdam na mayroon tayong kapwa Pilipinong nanalo. Naka-gold. Kahit hindi kayo gymnast, tuwang-tuwa tayo, no? Kasi proud na proud tayo, di ba, no? Pero ano nangyari? Bakit hindi mo na kinontain kung ano yung mga nararamdaman? Anong pinagpipiyasahan ngayon? Away ng mag-ina. Kasi post agad eh. Ano bang pakialam natin sa away nila? Kaso, di ba, pinagsabi agad na hindi pa rin naiintindihan. Marami nang nasirang tao dahil agad-agad kang nag-post. Marami nang nasirang tao dahil nagko-comment ka din. Mga debosyon, nagdidebosyon sa mahal na birhen yan. Pero kung makakomment ka, alam mo, kasali ka sa usapan, hindi mo nga alam kung ano yung konteksto. Kahit sa mismong magpamilya, di ba? Nakakalungkot na magkakapamilya nasisira dahil sa mga padalos-dalos na hindi mo naman dapat i-post, pinopost mo. Hindi mo naman dapat sinasabi sa buong mundo, sinasabi mo, pinaririnig mo. Nung magbuntis ba si Maria, nung magpakita ang anghel, ipinagsabi ba niya? Uy, matulala Di ba kasi kailangan magkaroon tayo ng, di ba yung control, ikaw may control niyan eh. Kailangan mo, sasabihin ko ba ito? Ipopost ko ba ito? Gagawin ko ba ito? Teka lang. Makakabuti ba ito? Ano ba ang intention mo? Kasi yung intention kailangan malaman kasi baka kumukuha ka lang ng attention. Masisira tayo dito. Kaya nawa, mga kapatid, sa pagdidibosyon natin sa araw na ito at sa pagdiriwang ng pagbabagong anyo, isa ito sa hilingin nating grasya. Yung pagbabago sa ating padalos-dalos. Kasi ngayon, isang click mo lang andyan na At kapag na-click mo na, mahirap nang bawiin. Kaya mag-isip ng mabuti, magnilay ka ng mabuti. Lalong-lalo na, pagdasalan mo muna ang bawat sasabihin, bawat ikikilos mo. Hindi lang ikaw, kundi iisipin mo din, may maaapektuhan ba? May masisira ba? Kahit sabihin na natin, ikaw ang tama, pero yan ba ang mabuting gawin? Sa gabay nawa, na mahal na birhen, salamin ng katwiran, nawa mas pairalin natin kung ano ang mabuti. Amen?